Magandang gabi sa bawat isa muli. Devotional recap tayo. At ngayon ay babalik tayo ng Kawikaan chapter 1, verse 29 hanggang 30. So, yun. Umpisa na natin. Pagkat itong karunungan ay di nyo pinahalagahan, kayawe ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Inyo pangang tinanggihan itong aking mga payo. Tinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa at kayo ay uusigin ng inyong pagnanasang ubod sama. Katigasan ng ulo, ang papatay sa mangmang. Sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Ang aking natutunan dito, mula verse 29 hanggang 33, itong verse 33. Sabi dito, ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng mapayapa, walang katatakutan. Ang makikita nating aral dito ay kung tayo ay susunod, makikinig sa ginagamit ng Panginoon sa ating buhay, na walang iba kundi ang ating pastor at pastora, tayo ay mabubuhay ng payapa. Wala tayong katatakutan sapagkat ang Panginoon ang nag-iingat sa atin at siya ang gumagabay sa atin. Kaya wala tayong katatakutan kung tayo ay makikinig sa kanyang mga lingkod na ginagamit niya sa ating buhay upang mas mapaayos ang ating pamumuhay. At yun, ang aking isusulat dito. Pasensya na kayo at hindi ako masyadong magsasalita kasi focus ako dun sa aking pagsusulat. At yun.
share ko lang. Alam niyo yung pakiramdam ko ngayon, sobrang gaan. At yung kaisipan ko, payapa. Bakit? Gawa nung pagdi-devotion natin tuwing gabi. Devotion sa tuwing Lunes hanggang Sabado. Tapos may devotional recap pa tayo. At yun, kumbaga, yung kaisipan ko noon na limitado, alam yun, lumalawak at nagiging positibo. Tapos ang kinagandahan nun, nagkakaroon ako ng, tawag doon, positibong kaisipan at yung mentality na mabuti. At yung, alam niyo yun, yung habang ako nagbibigay encourage sa inyo, sinisikap kong maging encourage sa inyo, sinisikap kong maging mabuting halimbawa sa inyo. Kumbaga, mas nahahamon ako na mas pagbutihin yung aking ginagawa. Dahil nakaka-impluwensya ako at yung impluwensya ko ay nakakabuti. Bakit? Dahil salita ng Panginoon yung ating pinag-aaralan at ating pinag-uusapan. Kahit na medyo magulo-gulo yung aking explanation, salamat dahil binibigyan niyo ako ng pagkakataon na makapagsalita. At salamat dahil patuloy niyo akong sinusuportahan at sinusubaybayan. At salamat dahil hanggang dito ay sinasamahan niyo ako. At nawa, patuloy tayong magpakalago sa Panginoon at patuloy tayong makinig sa mga itinuturo ng ating mga pastor. At yun lang, sana ay patuloy niyo akong subaybayan bagamat andun yung tawag doon, yung kuminsan nagkakamali ako ng pagkakabasa, kuminsan nabubulol ako. Salamat dahil malawak yung pangunawa nyo. At yun, balik ako dito sa aking pagsusulat. Yan. Maganda rin na alam niyo yun, balik-balikan itong ating binabasa sapagkat nare-refresh tayo dun sa mga napag-aaralan natin. At hindi lang yun, mas may mas may makukuha tayong mabuti sa pagbabasa nitong aklat ng kawikaan. Dahil ito, tumutukoy ito sa pag-uugali ng isang tao, kung meron kailangan baguhin sa iyo, kailangan i-adjust sa iyo, pwede mo itong balik-balikan. At malaki ang may tutulong nito sa atin, sa ating mga kabataan, sa ating pamumuhay, sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa ating magulang, sa ating mga kapatid. At yun. Kaya naisip ko na tawag doon, magkaroon ng devotional recap. Dahil, yun nga, para pwede ko siyang isulat, pwede ko siyang i-quote, or, yun nga, i-quote nga. Tapos, pwede ko siyang basa-basahin.
Para pag halimbawang naisip ko yung verses na yun, hindi ko na siya masyadong hanapin dito sa Bible. Na ano nga bang chapter nun? Ano nga bang verses nun? Ano nga bang ano nun? Kundi dito na. Dahil nakalagay dito, yung verse, yung chapter, anong buwan ko siya binasa, anong araw ko siya binasa, anong araw ko siya sinulat. Nandito na. At yun naman yung kinagandahan nun. Pero hindi naman nangangahulugan na hindi na to babasahin. Medyo magulo na naman. Pero sana ay naunawaan nyo. At yun nga, isang bagay yun na maganda sa ating mga kabataan ng bawat churches na nagbabasa ng Bible at nagsasaliksik. Ito, bagaman tinuturuan tayo ng ating pastor at pastora ng salita ng Panginoon, maganda rin na mag-aral din tayo ng sarili natin. At yun naman yung gusto ng ating mga pastor at pastora na hindi lang tayo nagbabasa sa panahon na tayo tinuturuan ng ating pastor at pastora. At sila ay nangaral sa atin, hindi lang ganun. Kundi sinasabi pa nga sa atin na lagi tayong magbasa ng ating Bible bago tayo matulog or pagkagising natin sa umaga. Yun. Dahil malaki ang magiging impact ng ating pagbabasa sa pagbabasa ng ating Bible. At yun nga,
kung tayo ay makikinig sa lingkod ng Panginoon na ginagamit niya sa ating tayo ay mabubuhay ng payapa. Pinapakita dito na kung tayo ay makikinig sa lingkod ng Panginoon na ginagamit niya sa atin, tayo ay mabubuhay ng payapa. Yung sinasabi ko dito sa lingkod ng Panginoon na ginagamit niya, yun po ay Panginoon. Sana po ay naunawaan niyo po. Yun po ay yung ating mga pastora. Pag po sinabi kung tayo ay makikinig sa lingkod ng Panginoon na ginagamit niya, yun po ay ating mga pastor at pastora. Sila po yung ginagamit ng Panginoon sa ating buhay. Yung aking pronunciation. Pero sana po ay naunawaan niyo po. At ito yung aking isa sa sinisikap ayusin, yung aking pagsusulat ng salita na hindi siya yung komplikadong basahin, kundi mauunawaan ng magbabasa. February ano ba ngayon? February 22. Bilis na araw. Kailan lang February 1? February 8, 15, 22 na agad. Ang bilis ng panahon. Devotion. Ang ilalagay ko dito sa application ko. Dito. Yan. Yan. Ayun. Mag-devotion. Tuwing gabi.
at alalahanin ang mga guro ni Pastor. Ito na ako sa prayers. Yan. Yan. Ito naman ay hindi ko na to sasabihin pa dahil ito ay personal ko na. At ngayon ay tapos ko na. Muli, kita-kits tayo sa ating devotional recap sa susunod na linggo. At yan, muli, kita-kits tayo sa ating night devotion bukas ng gabi. Salamat po dahil tinapos niyo po itong video na to. Hanggang dito na lamang po. Muli, God bless po. Bye-bye.